morning mga boss, alam naman natin, di ba, na there are different types of coffee beans. Kaya nga iba't iba ang lasa ng ating kape. Kaya halika at samahan nyo kung alamin kung ano ba ang proseso ng paggawa nito. Halika, let's go. Good morning, Sir Warren. Morning. Hi. Sir, asan po ba tayo ngayon? Dito tayo sa receiving area ng coffee processing facility ng Grenada. So dito nag-start yung coffee roasting namin. Dito namin sinusort yung mga green beans. So ginagawa nila, pinipili nila yung mga hindi dapat kasama sa green beans. So makikita nyo yung different varieties ng beans sa baba. So meron tayong Robusta, Excelsa, Arabica. So meron din Decaf, saka yung very popular na civet coffee. Robusta, which is the one that is being used sa mga instant coffee. Saka ito yung pinakamataas ang caffeine level. Ito yung pinaka-popular na tanim kasi hindi siya mapili. Kahit saan pwede mo itanim. So Excelsa, yung sinabi natin Barako. So yung dalawa, mas mababa lang konti yung caffeine. Tapos ito may pharmacopoeial taste. Yung parang jackfruit flavor. Yung amoy niya mas fragrant. So yan yung Excelsa. Arabica is the lowest in caffeine. Tapos siya yung pinaka-popular because balansi yung kanyang lasa at aroma. So pinaka magandang variety ang Arabica. Decaf can be the three of them, any of the three. Ang ginagawa lang dito, meron siyang process na dinadaanan na continuous washing with the solvent. Usually solvent mo water. Ina-absorb ng solvent yung caffeine. Tapos natitira dito sa beans, mababang caffeine na. Ito yung civet. So yung civet coffee, ito naman yung popular na most expensive. Dahil nga kinakain muna nung civet cat yung cherries, yung coffee berries. So ang critical doon, pag kinakain kasi ng civet cat yun, mapili siya. So pinipili niya yung tamang ripeness. So pagkain niya, na-digest niya lahat, may iwan yung beans. Ito na yung hopper, papunta sa roaster. So 100 kilos ilo-load dito, isasak ng air papunta sa roaster. Naka full gear tayo, naka love gown, may hairnet at face mask. At kailangan malinis ang kamay. Meron tayong tinatawag na proper hand washing before we enter the facility. Sir, bakit po? Kailangan yun para may panatili nating malinis yung ating proseso sa loob ng kumpanya. Kailangan lahat naghuhugas ng kamay. Di ba sabi nga sa DOH, ito yung basic para mawala yung mga possible sakit. Roasting is also an art. So hindi lang siya parameters ang titignan mo, kaya meron tayong master roaster. Yung 5 senses gumagana pag nagro-roast. So pinapakinggan niya yung popping sound, yung smell, tapos yung sight, yung kulay, lahat tinitingnan ng operator. So kailangan expert din yung nagro-roast. Ito yung coffee roaster natin. So yung coffee roaster namin is one of the best in the world, galing ng Germany. Lalo na itong equipment na to, ito vintage na, 1957 pa to. Tumatakbo, maganda ang nilalabas na produkto. Ang ginagawa nito, niluluto niya yung kape. So pinapalabas niya yung aroma, yung flavor. Tapos dito rin natin napapalabas yung sarap ng ating kape. Ang range ng roasting natin, nasa 16 to 20 minutes. Depende kung ano yung gusto mong level ng roast. So the darker the roast, the more bitter it is. So yung tapang lumalabas din, niro-roast mo na mas matagal. Pag nagro-roast ka, meron kasing iba-ibang process ang nangyayari. Meron kang conduction, convection, tsaka radiation. Ano naman yun, sir? So yun yung init na nangyayari sa loob ng beans. Yung conduction sa surface ng drum mo mainit, yung init na galing sa surface sa drum nagpupunta sa beans. Yung conduction naman is air. Cooking in air. So yung hot air inside, nagluluto rin. Radiation naman is reaction between two materials. So after namin ma-roast, nilalagay namin sa bin. Pagka-roast namin, diretso sa blending, hindi kami nagtatago ng roasted beans ng more than 3 days. So after dito sa roasting, pupunta tayo dun sa blending. So dito namin inihahalo yung lahat ng blends. Pag sinabing hinahalo, we combine Arabica and Robusta or Arabica and Excelsa or even combine the three of them to come up with a distinct flavor. We blend whole beans. Hindi namin sila ginagrind before blending. Ang blending namin whole beans. Mas madaling i-handle kasi. Blending will only take about mga 3 minutes maximum. So ito, ginagawa nila to para matanggal natin yung mga dark beans, yung mga over-roasted.
Kasi may mga raw materials tayo na talagang di mo maiwasan na may. So tinatanggal namin yung mga naluluto sobra at saka yung mga broken beans, yung mga basag, yung product na binibigay natin sa mga coffee shop, talagang perfect yung lasa niya. Sa packaging namin, may makikita kayong one-way valve. This is very important also kasi pag pinapak mo yung coffee beans after roasting, ang tendency nito nagre-release pa ng gases. So yung gas mo, pagka wala ka ng one-way valve, ang tendency yung bag pumuputok, nabibiyak. So lalabas lang siya. With the one-way valve, mame-maintain mo yung freshness ng coffee, lalabas yung gas, pero hindi siya mag-absorb ng air. So hindi may stale yung coffee mo. Kaya kami pagka-roast, immediately we could directly pack it dito sa mga bags namin. Ang pinakamasarap na kape yung pinakamalapit sa roasting time. So the freshest the roast, the better the coffee. O diba, dito pa lang makikita nyo na talaga namang crucial and talagang quality talaga yung coffee na pinoproduce dito sa Gourmet Cafe. At after this, ay pupunta na tayo sa packaging. So lahat siya, manually pinapack, tapos seal. Bakit most of the process ng Gourmet puro manual? Because we want to give jobs to the people here in Silang Cavite. As much as manual operation, i-maintain namin yon. The only way na may mechanical kami, yung automation, pag kailangan na nung volume. So kung kaya pa ng manual muna kami. Before we put it in boxes, pinapadaan muna namin sa metal detector. So we want to make sure that the products are safe. So yung metal detector namin is specially designed for an aluminum foil. Kasi yung aluminum foil mo, may metal component na eh. So pag may metal, ihinto yung belt. Ang size ng metal na pwede niya ma-detect is 5mm stainless steel. So meron din tayo pang ferrous material. Non-ferrous we don't check because the material of the foil is a non-ferrous item already. O ayan mga boss, nakita na natin ang proseso ng paggawa ng kape from roasting to blending, grinding, tapos meron pang hand picking, and of course the last is metal detector before siya ilagay sa box. O diba, napakaselan ang paggawa ng kape. Ito po ulit si Carla Paderna for One Life.